Dumarami ang mga inaatake ng stroke na posible di umanong resulta rin ng matinding init ng panahon. Kaya pati ang mga preso at ang mga nagtatrabaho sa gitna ng araw, kanya-kanya ng diskarte para labanan ang alinsangan. May report si Mav Gonzalez. Nakahandusay at wala ng malay nang makita si Jail Officer 2 Fernando Ribas habang naka-duty siya sa Quezon City Jail nitong madaling araw ng linggo. Dead on arrival na si Ribas nang maisugod sa ospital. Hindi tiyak kung heat stroke ang ikinamatay ng jail officer. Pero maaaring na stroke nga raw si Ribas dahil sa sobrang init ng panahon. Sa datos ng Pag-asa, naitala ang 34.5 degrees Celsius na temperatura sa Metro Manila noong April 6, Sabado, habang 35.2 naman noong linggo. Dating na may sakit siya sa puso, risk factor kasi yan in developing stroke. Ang tawag natin Diyos is infarct. Pwede siya nagkaroon ng cardioembolic stroke. Ibig sabihin, nag-throw ng problem from the heart going to the brain. Kaya siya nagkaroon ng dysfunction ng brain niya, nawala siya ng malay. Ayon sa may bahay ni Ribas, may sakit nga sa puso ang kanyang mister. Bagaman malakas na malakas daw si Fernando nang pumasok sa trabaho, napuna na raw niyang panay-daing nito sa matinding alinsangan. Paalis na siya, naiinitan daw siya, ang init, sabi niya lang. Kahit din daw po dun sa trabaho nila, na nakikita siya na talagang punas ng pawis. Sa QCPD Station 10, binabantayan na rin maigi ang lagay ng mga bilanggo sa gitna ng maalinsangang panahon. Wala pa naman daw na biktima ng heat stroke, bagaman may mga nakakaranas daw ng pagtaas ng blood pressure o di kaya'y sakit ng ulo. At bilang konsiderasyon, hindi na raw muna bawal ang paggamit ng electric fan sa loob ng selda. Pwede na rin maligo ng higit sa isang beses. Para po maipsan po ang init na nadarama nila. At meron po tayong konting exhaust para po medyo matanggal din yung init. Dahil nga po sa nadarama po nating init ngayon, pinapayagan na rin po natin na maligo sila kahit mga 2 o 3 beses. Sa Quirino Memorial Medical Center, 14 na ang mga pasyente ng stroke na dinaroon sa linggong ito. Kasi ang init nung araw na yun tapos bigla pang umulan. Kaya yun, siguro doon na rin nagano yung niya. Kasi wala naman siya talagang okay naman yung sa dugo niya. Payo ng ilang doktor sa mga may history ng stroke, iwasan na ang paninigarilyo, regular na mag-ehersisyo. Tulong ito para mapababa ang cholesterol level. Ugaliing magpa-check up ng blood pressure, sundin at huwag itigil ang gamutan. I-minimize natin yung kaya nating i-minimize na risk factors. Talagang ang pinaka-mainam na gawin pagka nakakita na ng simptomas na stroke ay kailangan dalhin na po talaga itong pasyenteng ito sa ospital. Pero paano naman makakaiwas sa peligro ng posibleng heat stroke ang mga nagtatrabaho sa gitna ng arawan? Ang karterong si Mang Ricardo, balot na balot ng t-shirt ang ulo. May talukbong ako, sombrero. Binabalot ko rin yung katawan ko para hindi ko gano'ng maramdaman yung init. Diskarte naman ang ilang naglalako ng mueble sa daan, mismong paninda nila, instant panangga. Mav Gonzalez, GMA News.